Happy New Year, guys! Today, share ko sa inyo my December 2024 perfume favorites. Bago tayo mag-start, yung nasa face ko, yung foundation na ginamit ko is itong Tom Ford na Architecture Soft Matte na blurring foundation. And then, yung nasa lips ko is itong Sunny's Face na Nougat na Lip Deep. Kamusta naman kayo? Sobrang busy ba ng December ninyo? Actually, ako din, yung December ko, super busy. Pero mostly, yung mga lakad ko is sa family lang. May mga konti akong lakad na not with the family, pero still related sa family matters, sabihin na natin. And then, lahat ng ibang lakad ko, like inimit yung mga friends, classmates, mga ganon. Inusog ko yan lahat ng January. Kaya actually, busy din itong January ko. Today is January 10. Ngayon ko lang magagawa tong video na to because ngayon lang ako nagkaroon ng extra time, okay? So, marami-rami itong mga perfumes na nagamit ko ng December. Mag-start muna tayo kasi December, nagpunta kami ng Singapore and maraming nagsasabi na wag gagamit ng perfume pagka nasa eroplano. Ang favorite ko na ginagamit before na perfume pagka nasa eroplano is yung Lodi Say na I think Eau de Toilette yun na pang babae kasi may pang lalaki din nun. Yung parang triangular na bottle. Gusto ko siya kasi kahit yung mga long haul na mga flights, ang fresh mo pa rin, mabango ka, pero hindi yung masakit sa ilong sa katabi mo. So, para sa akin, it's okay to use a perfume pagka nasa eroplano, pero wag gagamit ng mga super malalakas na perfume kasi baka may katabi kang sensitive yung ilong, or kung gusto mo yung perfume na yon, konting spray lang siguro, mga 1 to 2 sprays enough na. So, nung nagpunta kami ng Singapore, meron akong etong nasa maliit na lagayan, pinaghalo ko yung Jo Malone na Wood Sage and Sea Salt and yung Byredo na Blanche. Pinaghalo ko sila dito, so parang 50-50 siguro yung mixture niya. And ang bango niya, guys, yung freshness nung dalawa, nagmix, ang linis, and parang mas naglast yung perfume sa skin ko tsaka sa damit ko with this combination. Next naman is another Jo Malone. This is the Midnight Musk and Amber. Meron akong parang 2 or 3 klase ng bottle nito. Kasi etong pabango na to, parang limited edition lang yata siya. Parang ganun, parang every December lang yata nilalabas. Hindi na ako sure. So, gusto ko yung amoy niya. Ang linis niya, guys. Merong something sa kanya na pag inamoy mo siya, parang malamig sa labas. May ganun siyang dating. Napipicture ko rin kasi parang nag-i-snow sa labas or malamig na parang air-conditioned yung room. Meron siyang blast nung parang freshness. May pagka-sweet din siya ng konti. May pagka parang powdery din siya ng konti. Pero it's very comforting. Pero malamig siya. And ang ganda niya, guys. Sobrang ang ganda niya. Hindi rin siya yung sabihin na nating masakit sa ilong. Very soft lang yung pagkakatimpla niya. Diba ni-review ko yung mga perfumes ni Korres or yung mga Eau de Toilette na mga pabango ni Korres. And wala pa akong left ko nung time na inamoy ko lahat yon. Syempre, dahil nagustuhan ko siya. Binili ko siya and sabi ko sa inyo, meron siyang dating na may pagka Byredo Blanche siya. Hindi ko sila pinagtabi. Pero dito, etong left ko hindi ko na siya i-compare sa Byredo Blanche. Ang smooth niya, may pagka-creamy siya na clean, almost para siyang lotion or sabon sa mga expensive na mga hotels or resort. Ganun siya kalinis, ganun siya ka-creamy. Yan, itataas ko ulit, baka hindi ninyo makita. Ayan yung Korres na left ko. Smooth, hindi siya ganun kalakas na pabango. Pero for burr season, medyo malamig. Sakto siya kasi hindi naman siya mangangamoy, pero kaya niya yung malamig na weather. Well, at least malamig na weather natin dito sa Pilipinas. Etong next na pabango, nung inamoy ko sila sa store, ang una kong nagustuhan is yung Forte. Kaya yun yung una kong bottle. Pero nung nakakuha ako nito on sale, mas gusto ko na siya kasi mas madali siyang gamitin. Lalo dito sa weather natin sa Pilipinas, parang all year round pwede siya. And this is the Maison Francis Kurkdjian Aqua Vitae Cologne Forte. Ang fresh niya, guys. Mahihilera ko siya sa Aqua Celestia or Aqua Universalis na Eau de Toilette. Ganun siya ka-fresh. And yung dalawang yon na pabango na yon, madaling hilain sa akin, madali ko siyang gamitin. Parang kung meron kayong, let's say, mag-i-splurge kayo ng money sa Maison Francis Kurkdjian na brand, of course, ang daming mababango doon. Pero kung gusto ninyo ng fresh, madaling gamitin, easy reach, siguradong mauubos ninyo yung bottle ninyo kasi all year round magagamit ninyo. Kunin ninyo yung Aqua Universalis or yung Aqua
Celestia na Eau de Toilette, and then itong Aqua Vitae na Cologne Forte kasi ang fresh niya, citrusy, clean, may pagka-floral din siya. Ang happy ng amoy niya and sobrang madali siyang gamitin. Kung sa kanilang lahat, tinitignan ko yung mga pabangong nilabas ko nung December. Although, yung isa dito lumabas na favorite ko at one point. Pero siguro sa kanilang lahat, kung talagang meron akong gagamitin na isang pabango lang nung December, eto yon. Eto siya guys, kasi nang happy-happy niyang gamitin. Eto lumabas tong pabango na to nung November. And sabi ko naman sa inyo, isa to sa, let's say, gagamitin ko ulit ng December because I'm so in love with this perfume, or actually essence lang siya. And this is the Origins na ginger essence. Oh my goodness. Ang bango niya, ang linis niya, para siyang Royal True Orange na nalagyan ng ginger na may pagka-sweet pero hindi siya sweet na sweet. Para ka ding galing sa spa, expensive na hotel, resort, tas nagpa-spa kayo. Ganun yung amoy niya, pero at the same time, hindi ka amoy spa na spa, if that makes sense. Ang linis niya guys, ang daling gamitin. I think magiging mas patok na patok to sa summertime, pero ngayong malamig na weather. Parang candied ginger kasi yung ginger na note nito. Parang labas yung sweetness niya. Wala ako ibang masabi. Ang happy ko at bumalik siya ulit sa market, or at least available na siya ulit dito sa Pilipinas. Hints, a Korean brand na perfume, and this is The Lamp. May pagkaamoy lipstick siya. In some way also may pagkaamoy, nung na-review ko to, I will link it here. May naamoy ako sa kanyang parang amoy deodorant din at the same time. Pero ang ganda ng pagkakatimpla nito, this is Chypra na may pagka-woody din, pero hindi siya yung woody na woody. Unisex siya guys, kahit sino pwedeng gumamit. And I think bagay na bagay siya sa air-conditioned na room or burst season natin. Habang inaamoy ko to, ang naiisip ko dito is parang corporate setting, may pagka, sabihin na nating madam, well put together, ganun yung dating nung amoy nito. Kung naghahanap kayo ng pangregalo sa sarili ninyo, hindi kayo nakabili ng pabango nung December, and gusto ninyo ng new perfume, etong 2025 na parang pang-office, medyo parang girl boss yung dating. Although man could wear this, sabi ko nga unisex siya kasi may pagka-woody din siya. Ito, try nyo tong The Lamp from Hints. Available to sa beauty bar. Etong next na dalawang perfumes, or actually body mist lang siya, binili ko siya because pwede siya sa hair. And sinabi ko naman sa inyo before, sa mga laging nanonood sa akin, before, naglalagay ako ng perfume sa hair, trinay ko siyang gawin everyday, nag-dry yung hair ko. Kasi hindi talaga designed yung mga perfumes na ilagay sa hair everyday. Siguro kung minsan lang merong event, you could do that. Kahit ihalo nyo pa siya sa yung mga creams na nilalagay sa hair, tapos i-spray mo siya, matutuyo pa rin yung hair ninyo. Meron talagang mga products like this one na na-design siya na pwede siya sa hair. So, ang una kong nabili is, kasi ito rin naman yung unang lumabas. Actually, nalilito ako sa pangalan nilang dalawa. Parehas kasi silang ang pangalan is Find Comfort. Baka kasi nalilito kayo. Ako din kasi nung una. So, ito yung Find Comfort na perfumes ni Rare Beauty. So, ang unang lumabas is si Find Comfort lang. So, huwag kayong malito guys ha. Ulitin ko, parehas silang Find Comfort. Mamaya papakita ko yung boxes nila. And etong naunang lumabas, para hindi kayo malito kasi dalawa pa lang naman sila as of the moment ngayong ginagawa ko tong review ko. Kaamoy siya ni Baldia Freak, except to me hindi ko na sila pinagtabi. Medyo mas parang sour pa ng konti yung sabihin na nating pineapple na note niya. Parang ganon kasi kay Baldia Freak. Kasi amoy piña colada siya ganon. Pasimplehin na lang natin. Eto, amoy piña colada pero mas amoy na parang hindi pa hinog, sabihin na natin ng konti yung pineapple, whereas yung sa may Baldia Freak, amoy piña colada, mas amoy mo yung parang creaminess nung nung coconut, parang ganon, and also yung pineapple na nilagay is mas hinog, ganon. May pagkamaasim din naman yun ng konti, pero mas hinog. Eto kasi mas maasim-asim pa ng konti. But kung hindi naman maselan yung ilong mo, okay na siya for everyday. And yun nga, nagustuhan ko siya kasi I could use the Baldia Freak sa katawan ko and I could spray this on my hair. Ang fine ng mist nito Pero syempre, you could use this alone. And ganun nga yung ginawa ko, ginamit ko siya alone. Pero originally, nung binili ko to, ang purpose talaga is parang pag ginamit ko si Baldia Freak sa katawan, pwede ko siyang spray sa hair ko. It's nice.
Unless, alam nyo yon kung hindi ninyo afford si Baldia Freak. Ngayon, nung nasa Singapore kami, nung December, nakita ko to and I thought, teka, iba yung amoy niya kasi nung inamoy ko siya sa bottle. So, eto siya. Kung titignan nyo, magkaiba sila ng kulay. Nakakalito pa rin, okay? Pero this one, Find Comfort pa rin yung name niya, pero nakalagay, Awaken Confidence. And dinampot ko lang siya just because, kasi pwede mo nga siyang ilagay sa hair. And nagustuhan ko siya kasi ang peachy niya na parang ang creamy, na parang body lotion, body wash, ganun siya, parang sabihin na natin ka-quiet. O kasi hindi siya as loud nung unang Find Comfort. So, eto yung boxes nilang dalawa, no? So, eto yung box nung original, nakalagay, OG, yung unang lumabas, Find Comfort. Eto yung box nung pangalawa, nakalagay, Find Comfort din, pero nakalagay sa baba, ayan, no, Awaken Confidence. Whereas, itong isa, Find Comfort lang, wala nang ibang nakalagay. Okay, so, pwede nyo sabihin yung OG and then yung Awaken Confidence. Gusto ko siya, nagsisisi ako na isa lang yung binili ko, pero no rush naman. Siguro next time na makita ko siya ulit. Dadampot ulit ako ng isa kasi sobrang ang dali niyang ipaligo. Alam niyo yung lalabas lang kayo saglit and gusto niyo lang na you smell nice. You smell parang clean, smooth, parang bagong ligong ang bango-bangong babae. Ganun siya. Well, hopefully maging maganda yung body chemistry ninyo dito sa Awaken Confidence. Pero ganun, parang ang bango-bangong babae niya talaga na ang linis-linis. And yung SA sa Sephora, actually mas gusto niya rin to. Nung inamoy ko to sa store, parang okay, mabango lang. Sige, let's try. And then ngayon na nagamit ko na siya, mas gusto ko nga siya and I understand her na. Etong next na perfume, dalawa sila and parehas silang under Byredo. So, ginamit ko sila kasi yung isa gusto ko sa skin ko pero ayaw ko siya sa damit ko. Yung isa naman gusto ko siya ganon sa damit ko, ayaw ko siya sa skin ko. So, etong Byredo na Mojave Ghost, gusto ko siya sa skin ko. Hindi ko siya maamoy before. Parehas silang woody kasi yung isang perfume is itong Gypsy Water naman. Ang clean lang nitong Mojave Ghost para sa akin kung i-describe ko siya ng mas madali, para siyang amoy lang nung ulan. Ganun siya. Yung unang buhos ng ulan, ganun lang siya kalinis. Na may pagka-woody. Sobrang parang amoy tubig lang siya sa akin na malinis. Siya yung in-spray ko sa skin ko. And then, eto namang Gypsy Water. Eto, malinis din to na parang may pagka-sweet woody. Mas woody to. Mas parang masculine siya actually. And eto, gustong-gusto ko naman siyang ini-spray lang sa damit ko. Ayoko siya sa skin ko masyado kasi pag sa skin ko, it's too masculine. Yung woodiness niya masyadong malakas. Whereas pag in-spray ko siya sa damit ko, yung parang powdery niya and also yung may juniper yata to. Mas amoy siya sa damit ko. Ayun nga, yung sandalwood, mas lumalabas kasi siya pag sa skin ko in-spray. And hindi ko masyadong gusto yung pagka-woody niya sa skin ko. Pero pagka sa damit, parang ang fresh niya lang na may pagka, ano bang amoy ng juniper? May pagka parang piney na konti. And meron din siyang vanilla and mas lumalabas siya pagka sa damit. So, gamit ko silang dalawa ng sabay. Yung isa nilagay ko sa skin, yung isa nilagay ko sa damit. So, mas gusto ko si Mojave Ghost sa skin ko pag ginagamit ko silang dalawa and then si Gypsy Water naman sa damit. Last two perfumes. Okay, unahin ko muna tong at one point favorite ko siya. Pero favorite ko pa rin naman siya. I'm not sure kung available pa to sa store kasi parang pagkakaintindi ko limited edition lang to but hopefully not kasi gustong gusto ko siya. And this is the Narciso Rodriguez For Her na Forever. Pag naaamoy ko siya, guys, sobrang nakaka-relax. Ang smooth niya. I don't remember kung meron siyang patchouli pero kung meron man, ang ganda lahat nung pagkaka-blend. Ang linis nung pagka-mask. Very refined yung amoy niya. Pero hindi siya yung loud na perfume. Alam niyo yung pag may dumaan sa inyo na ang bango niya pero hindi siya yung parang nagpapapansin sa pabango. Ganun siya. Ang linis-linis niya, guys. Last na perfume, kung nakafollow kayo sa Instagram account ko, makikita ninyo na pinost ko to and sobrang na-inlove ako dito sa pabango na to. Actually, matagal ko na siyang na-mix. Nakalagay siya dito sa maliit na bottle. And this is the Tom Ford na Something Fabulous and yung Ombre Leather na Eau de Parfum. Wala pa kasi ako ng parfum nun. I don't remember na naamoy ko siya kasi iniisip ko kung ano yung amoy niya, wala akong maalala or hindi siya nag-stick sa isip ko. Parang ganon. Pero yung combination nitong dalawa
nitong dalawa guys. Ang bango-bango niya guys. Ang elegant nung amoy niya. Well, at least sa skin ko, kung meron kayo nitong dalawang pabango, subukan ninyong paghaluin. I think parang 30% lang yung ombre leather na Eau de Parfum dito and then the rest is yung something fabulous na. Ganun yung combination niya. Pero hanapin ninyo yung sarili ninyong timpla. Even yung husband ko na banguhan dito. Kung hindi kayo sanay sa ganitong amoy, you might find it masculine. Ako gusto ko yung ganitong klase ng pabango kasi. Leathery na may pagkaamoy, I don't know, alcohol ba? Hindi yung alcohol na sanitizer yung alcohol na iniinom. May pagkaganon yung dating niya na ang smooth. Yun nga, may pagka-masculine siya pero naiisip ko yung nakasuit. Ganon yung naiisip ko sa kanya. Sobrang ganda nitong combination nitong dalawang perfume na to. And because it's New Year, it's 2025, you guys need a new perfume. So, isi-share ko sa inyo itong isang bottle ng perfume. Binili ko to a long time ago and hindi ko pa siya masyadong nagamit. Bango nito guys. This is Kiss Me for Women. Actually, ang kaamoy niya is si Good Girl Gone Bad Extreme by Kilian. Ayan. Ito yung box niya. Baka magulat kayo guys, nabuksan na siya kasi perfume ko siya. Pero gusto ko siyang i-share sa inyo. So, paano sumali? Isa lang yung mananalo guys. Okay? Etong isang bottle lang ang mapapanalunan ninyo. Mag-comment kayo below kung ano yung favorite ninyong perfume nung December. And sa dulo ng comment ninyo, ilagay ninyo yung Instagram account ninyo because sa Instagram account ko ipopost yung isang mananalo. Pero ilalagay ko sa description box below dito kung kailan ko i-announce sa Instagram yung mananalo. Okay? This is for Philippine address only and yung mga nanonood sa akin na nasa ibang bansa, pwede namang sumali. Just make sure lang na meron kayong mapoprovide na Philippine address in case na manalo kayo, maganda tong pangregalo sa mga loved ones ninyo dito sa Pilipinas. And pwede rin naman sa inyo pag umuwi kayo, just make sure lang na merong magtatabi nitong perfume, okay? So ayan na guys yung mga perfumes na nagamit ko ng December 2024. Happy New Year guys, kahit late na. And good luck dun sa isang mananalo nitong Kiss Me for Women na perfume. Thank you for watching and see you again on my next video. Bye!